Nagsimula ang kwento sa isang lalaking nakatayo sa tuktok ng bundok ng mga bangkay, na para bang karaniwang gawain lamang sa kanya ang naganap na massacre. Sa likuran niya, may isang sugatang lalaki na pasuray-suray na lumapit. Malamig na nagsalita ang lalaki at sinabi niyang malinaw pa niyang naaalala na ipinagkatiwala niya rito ang ekspedisyon upang sakupin ang silangan. Dahil dito, mariing tinanong ng sugatang lalaki kung bakit siya nagpunta roon. Dahan-daang lumingon ang lalaki, at ang kanyang titig ay matalim at walang awa. Ipinaliwanag niya na naroon siya upang pabagsakin mismo ang kausap niya. Sa sandaling iyon, hindi na may kakaila ang katotohanan, mula pa sa simula, balak na ng lalaking ito na gamitin ang buong unit bilang pain lamang, handang itapon ang lahat kapag natapos na ang kanilang silbi. Tumingin si Roderick pababa sa sugatang lalaki at nagsalita ng may paghamak. Sinasabing yun lamang ang tanging silbi na maaaring magkaroon ng isang nilalang na walang pakpak tulad niya. Ang angkan ng Elmheim ay kinikilalang pangunahing linya ng militar sa buong kontinente. Sa loob ng maraming henerasyon, sila ang nagsilbing espada at kalasag ng maharlikang pamilya. Sa tuktok ng angkang ito ay si Roderick Elmheim, ang nag-iisang tao sa bansa na nagtataglay ng lahat ng 7 pakpak. Ang mga pakpak ay isang marka na nakaukit sa likod ng katawan. Habang dumarami ang pakpak na taglay ng isang tao, mas malaki ang mahiwagang kapangyarihang nakatago sa kanyang katawan. Tanging ang mga may pakpak lamang ang may kakayahang gumamit ng mahika. Sa loob ng sambahayan ng Elmheim, malinaw ang ganitong pamantayan. Maraming taon na ang nakalipas, nang si Ash ay halos mamatay sa gitna ng isang malupit na bagyo ng nyebe, siya ay iniligtas ni Roderick. Dahil doon, naniwala si Ash na may dahilan kung bakit siya nabuhay. Buong puso niyang inialay ang kanyang sarili upang bayaran ang utang na iyon. Gayunpaman, gaano man siya magsikap, hindi siya kailanman kinilala. Walang tigil ang pangungutya ng kanyang mga kapatid. Tinatawag nila siyang walang pakpak dahil wala siyang markang sumasagisag sa kanilang dugo. Sa kabila nito, nagtiis si Ash. Araw at gabi siyang nagsanay, naniniwalang darating ang panahong gagantimpalaan ang kanyang katapatan. Ngunit gumuho ang paniniwalang iyon sa misyong ito. Sa gabing iyon, napalibutan ang unit ni Ash mula sa lahat ng direksyon. Walang dumating na tulong at walang inihandang pag-atras. Noon niya tuluyang naunawaan na ipinadala sila roon upang mamatay. Humingi si Ash ng paliwanag. Tinanong niya kung iyon na ba ang katapusan ng katapatan na ipinakita niya sa buong buhay niya, at kung ang pagtataksil na iyon ang huling sagot ng kanyang ama. Malamig na sumagot si Roderick, sinasabing ano pa raw bang dapat asahan ng isang simpleng kasangkapan. Tinawag niyang isang sagabal si Ash at tumalikod, saka iniutos na ipatapon na siya. May isang bagay na tuluyang nabasag sa loob ni Ash. Dahil sa galit at kawalan ng pag-asa, sumugod siya at sinubukang hiwain ang leeg ni Roderick. Isinumpa niya ang sarili sa paniniwala niya rito noon. Ngunit halos gasgas lamang ang naiwan ng talam sa balat ni Roderick. Sa sumunod na sandali, binalot ng mga kadena si Ash mula sa likuran. 2 figure ang lumapit, ang isa ay pumutol ng kanyang braso, at ang isa naman ay dumurog sa kanyang binti. Umubo ng dugo si Ash habang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Tumawa ang kanyang mga kapatid at nilibak siya, sinasabing ang isang nilalang na walang pakpak ay mas bagay gumapang sa lupa. Mariing kinuyam ni Ash ang natitira niyang kamao at nagtanong ng huli. Kung plano naman pala siyang itapon, bakit pa siya iniligtas noon? Hinayla ni Roderick ang kanyang buhok at sumagot ng walang kahit anong emosyon. Sinabi niyang huwag siyang magpantasya, mula pa sa simula, wala naman daw siyang silbi kay Ash. Ang kailangan niya ay ang kapangyarihan ng 7 pakpak na nananahan sa isang katawan. Napatitig si Ash sa kanya nang hindi makapaniwala. Ipinagpatuloy ni Roderick, sinasabing naging kapaki-pakinabang ang ina ni Ash dahil ipinanganak nito ang isang binhi tulad niya, para lamang sa kanyang layunin. Hindi naunawaan ni Ash ang ibig sabihin nito. Bago pa siya makapagtanong, isang espada ang bumaon sa kanyang likod. Nilamon ng matinding sakit ang kanyang pandama habang unti-unting dumilim ang kanyang paningin. Habang nawawala ang kanyang malay, naisip ni Ash kung ganoon na ba talaga matatapos ang kanyang buhay, at kung may kahulugan pa ba ang kanyang pag-iral. Biglang tumama ang lamig sa kanyang mukha. Sandaling bumukas ang kanyang mga mata, at inakala niyang baka nasa kabilang buhay na siya. Kumagat ang nagyayelong hangin sa kanyang balat,
at tila nasusunog ang kanyang mga baga sa bawat paghinga. Doon niya napagtanto na ito ay realidad. Nakabulagta siya sa gitna ng isang nagngangalit na bagyo ng nyebe, mahina at nasa mga bisig ng isang babae. Sumagi ang takot sa kanyang dibdib nang subukan niyang gumalaw ngunit napansing naninigas ang kanyang katawan. Napansin niyang masyadong maliit ang kanyang mga binti. Itinaas niya ang kanyang kamay at napatitig dito nang may matinding gulat. Doon niya napagtanto ang hindi kapanipaniwala, isa na siyang sanggol. Nang makita ni Ash ang babaeng may hawak sa kanya, agad niyang napansin na hindi na ito gumagalaw. Patay na ang babae. Dahil dito, automatiko niyang ginamit ang kanyang kakayahang maghanap. Lumawak ang kanyang paningin lampas sa nagngangalit na bagyo. Sa gitna ng nyebe, naramdaman niya ang presensya ng tatlong lalaking nakasakay sa kabayo na mabilis na gumagalaw. Halatang nagmamadali ang mga ito at desperadong naghahanap. Malakas na sumigaw ang isa sa kanila, inuutos sa iba na bilasan. Sinabi nitong para sa kapakanan ni Lord Roderick, kailangan nilang mabawi ang sanggol na kinuha ng babae. Halos tumigil ang tibok ng puso ni Ash. Mahina siyang napabulong, tinatanong ang sarili kung tama ba ang kanyang narinig. Roderick, ang pangalan ng kanyang ama. Kung sanggol ang hinahanap ng mga ito, malinaw kung sino ang pakay nila. Naalala ni Ash na sa dati niyang buhay, may narinig siyang mga usap-usapan na siya raw ay napulot sa isang gabing may bagyo ng nyebe, katulad nito. Unti-unting pumasok sa kanyang isip ang isang nakakatakot na posibilidad. Baka bumalik siya sa nakaraan. Kahit pa parang imposible at walang katuturan, lahat ng nangyayari ay tumuturo roon. Papapalapit na ang mga mangangabayo. Alam ni Ash ang isang bagay ng walang pag-aalinlangan, kapag nanatili siya roon, mahuhuli siya at ibabalik sa angkan ng Elmheim. Muli siyang magiging pag-aari ni Roderick. Tinipon niya ang natitirang lakas ng kanyang loob at nagsimulang gumapang. Mahinang damaloy ang mana sa kanyang maliliit na kamay, itinutulak ang kanyang katawan pasulong, pulgada bawat pulgada. Nanginginig ng husto ang kanyang mga galami. Mabigat at putol-putol ang kanyang paghinga. Tumagos ang lamig sa kanyang mga buto habang tila nasusunog ang init sa kanyang mga ugat. Sumisigaw ang kanyang katawan na tumigil na siya, ngunit hindi niya ginawa. Gumapang si Ash dahil alam niyang kapag tumigil siya, mamamatay siya. At kung mabubuhay siya, darating ang araw na makakaganti siya kay Roderick Elmheim. Lumipas ang oras sa matinding paghihirap. Unti-unting hamina ang bagyo at nagsimulang sumikat ang araw. Pinilit ng sanggol na gumapang pa, hanggang sa tuluyan siyang mawala ng malay sa harap ng isang batang babae. Sumigaw ang bata, sinasabing tinawag niya ang kanyang ama at may nakita siyang kung ano roon. Ang lalaking nasa likod niya ay si Viscount Highfried. Maingat na binuhat ng Viscount si Ash, halatang litong-lito. Mahina niyang ibinulong kung bakit may isang sanggol sa ganitong lugar. Pagkatapos, napunta ang kanyang tingin sa bakas sa nyebe. Isang mahaba at hindi pantay na linya ng maliliit na marka ng paggapang ang nakaunat sa nagyayelong lupa. Napahinto ang Viscount habang nakatitig sa bakas na iyon. Hindi siya makapaniwala na ang sanggol ay gumapang mag-isa sa gitna ng bagyo ng nyebe. Sa pagkabigla, ibinulong niya kung anong klaseng bata ang kayang makaligtas sa ganoong kalagayan, at kung sino nga ba talaga ang sanggol na iyon. Makalipas ang ilang sandali, lumutang si Ash sa isang kakaibang panaginip. Isang sanggol na may pulang buhok ang lumitaw sa harap niya at dahan daw ang lumapit na may inosenteng mukha. Bago pa siya makareaksyon, biglang kinurot ng bata ang kanyang ilong. Napabalikwas si Ash sa paggising. Ang unang bumungad sa kanya ay kaguluhan. 5 maliliit na babae ang nakapaligid sa kanya, nagliliwanag ang mga mukha sa tuwa habang sabay-sabay na inaabot siya. May humahawak sa kanyang manggas, may humihila pati sa kanyang mga binti. Bawat isa ay pilit siyang inaagaw upang makipaglaro. Wala siyang maintindihan kung ano ang nangyayari o kung bakit biglang naging ganito ang kanyang buhay. Bago pa siya tuluyang malunod sa sitwasyon, lumapit ang puting buhok na batang babae na nakita niya kanina. Halatang siya ang pinakamatanda. May mahigpit siyang ekspresyon habang binubuhat si Ash at hinihila palayo sa kanyang mga kapatid, pinagsasabihan ng mga ito dahil sumusobra na sila. Ngunit nakawala si Ash. Pagdating ng kanyang mga paa sa sahig, agad siyang gumapang palayo. Masiglang sumigaw ang maliit na batang babae na may kulay kahel na buhok. Sa sumunod na sandali, nagsimula siyang habulin ng lahat ng 5 bata. Natarante si Ash.
Hindi niya alam kung bakit bigla silang humahabol o kung bakit sumisigaw ang kanyang mga instincts ng panganib. Nang hindi nag-iisip, biglang rumagasa ang mana sa kanyang maliit na katawan. Nagliwanag ng ginto ang kanyang mga mata. Isang bugzo ng mahika ang sumabog mula sa kanyang likod. Sa isang iglap, umangat si Ash mula sa sahig. Siya ay lumilipad. Hindi maunawaan ni Ash ang kanyang ginagawa. Wala siyang kontrol habang ang kanyang katawan ay umiikot ng walang magawa at mabilis na umaangat patungo sa kisame. Bago pa tuluyang mangyari ang sakuna, isang malakas na pares ng mga braso ang sumalo sa kanya sa ere. Nabigkas ng lalaki ang kanyang gulat, sinasabing parang nahulog daw ang bata mula sa langit, at idinagdag pa na tunay ng kakaiba si Ash. Habang nakatitig si Ash sa kanya, biglang pumasok ang pagkilala. Ang lalaking iyon ay si Viscount Hyfried Elmheim, ang nakatatandang kapatid ni Roderick Elmheim. Nanlamig ang kalooban ni Ash sa pagkatanto. Si Hyfried Elmheim ang pinuno ng pamilyang Viscount, isang sangay ng angkan ng Elmheim. Noong nakaraan, si Hyfried at si Roderick ay kilala bilang dalawang haligi na nagpoprotekta sa maharlikang pamilya. Malinaw na naalala ni Ash na sa hinaharap, ang Viscount na ito at ang buong sambahayan nito ay namatay sa isang digmaang sibil. Iyon pa lamang ay sapat na patunay. Tunay ngang bumalik siya sa nakaraan. Napabuntong hininga si Ash sa loob, may halong pait at panunuya sa tadhana. Sinubukan niyang tumakas mula sa sambahayan ng duke, ngunit muli siyang napunta sa isa pang sangay ng parehong dugo. Hindi naglaon, napunta si Ash sa mga bisig ng asawa ng Viscount. Mahinahon itong nagsalita, sinasabing nawala ng kontrol ang mahika ng sanggol kaya ito biglang lumipad. Inamin niyang mula pa sa simula ay alam na niyang hindi karaniwang bata si Ash. Nang masilayan ang kanyang kaibig-ibig na mukha, napangiti siya ng marahan, saka siya hinalikan sa noo. Mahina niyang ibinulong na, tiyak na natakot siya, ngunit ligtas na siya ngayon. Nanigas si Ash. Kailanman ay hindi pa niya naranasan ang ganitong uri ng init. Mula sa gilid, tahimik na pinagmamasdan sila ni Viscount Hyfried. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita siya ng may katiyakan, sinasabing ang bata ay nagtataglay ng hindi masukat na kapangyarihan. Maingat niyang iniangat ang kasuotan ni Ash at ipinakita sa salamin ang marka bilang patunay. Napaungol sa gulat ang asawa ng Viscount. Malinaw na nakaukit sa likod ni Ash ang marka ng 7 pakpak. Biglang nablangko ang isip ni Ash, saka bumuhos ang mga alaala. Umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ng kanyang ama, ang malamig na mga salitang binitiwan ni Roderick tungkol sa pangangailangan sa kapangyarihan ng 7 pakpak na nananahan sa kanyang katawan. Sa wakas, naging malinaw ang lahat. Noong gabing iyon na may nyebe, ang tinatawag na pagliligtas ay may iisang dahilan lamang. Iniligtas siya ni Roderick upang agawin ang 7 pakpak para sa sarili nito. Nag-alab ang galit ni Ash. Pinunit ng kanyang ama ang mga pakpak mula sa kanyang katawan, saka naglakas loob pang tawagin siyang walang pakpak. Naging seryoso ang mukha ng babae habang tinatanong ang Viscount kung ano ang dapat nilang gawin sa batang hawak niya. Natarante si Ash. Mapanganib ang sitwasyong ito. Hindi niya maaaring hayaang mapunta muli ang kanyang kapangyarihan sa kamay ng angkan ng Elmheim. Kailangan niya ang 7 pakpak para mabuhay at para sa paghihiganti. Pagkatapos ay nagsalita ang Viscount. Kalmado niyang ipinahayag na aampanan niya ang bata bilang kanyang anak. Nanlamig ang buong silid. Nakatitig si Ash sa kanya nang hindi makapaniwala. Dahan-daang iniunat ni Viscount Hyfried ang kanyang kamay at marahang ginulo ang buhok ng sanggol. Sinabi niyang ang bata ay isa pa lamang sisiyo, hindi pa kayang lumipad. Nangako siyang aalagaan niya ito hanggang sa dumating ang araw na kayanan nitong lumipad mag-isa. Nawala nang masabi si Ash. Kailanman ay hindi pa siya nakaranas ng ganitong kabutihan. Biglang may malakas na kalabog sa may pinto. Ang maliliit na babae na palihim na nakikinig ay gamulong papasok sa silid. Kalmadong tinanong ng Viscount kung nakikinig ba sila. Agad humingi ng paumanhin ang panganay, ipinaliwanag na nag-aalala lamang sila para sa sanggol. Lumapit ang ikalawang anak na babae at tinanong ang kanyang ina kung ano ang magiging pangalan ng bata. Sandaling huminto ang babae, saka ngumiti ng marahan. Binuhat niya ang sanggol at buong galak na ipinahayag na ang pangalan nito ay Aster, ang pangalan ng isang bagong bituin sa kanilang tahanan. Mabilis na lumipas ang 10 taon, na para bang isang iglap lamang.
Lumipat ang tagpo sa isang engranding mansyon, ang lugar kung saan ginaganap ang taunang sword dance assembly. Isang karwahe ang maayos na huminto sa harap ng mga tarangkahan, at unang bumaba si Viscount Hyfried Elmheim. Agad siyang binati ng isang gwardya na may magalang na pagyuko. Ilang sandali pa, may isang binatang lumabas mula sa karwahe. Si Aster iyon, hindi na ang sanggol noong araw. Lumaki siyang isang matangkad at kalmadong binatilyo, may mga matang payapa ngunit may bigat na hindi tugma sa kanyang edad. Lumingon siya pabalik sa loob ng karwahe at iniunat ang kanyang kamay, maingat na pinapaalalahanan ang kanyang kapatid na mag-ingat. Isang babaeng may pulang buhok ang humawak sa kanyang kamay at bumaba, nagpapasalamat sa kanya na may maliwanag na ngiti. Siya si Alphen, ang parehong pulang buhok na sanggol noon, na ngayon ay nakababatang kapatid niya. Magkatabing naglakad ang magkapatid papasok sa malawak at maliwanag na ballroom. Dumalo sila sa Sword Dance Assembly, isang taunang pagtitipon na idinaraos ng isang dukadong angkan sa ilalim ng Elmheim, partikular para sa mga maharlikang mandirigma. Sa ibabaw, layunin nitong patibayin ang ugnayan ng mga angkan. Ngunit sa totoo lang, isa itong entablado kung saan tahimik na ipinapakita ng bawat bahay ang kanilang pinakamagaling na batang eskrimidor upang magtagisan para sa dangal, impluensya, at pagkilala. Habang naglalakad sina Aster at Alphen, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan. May mga nagsasabing walang tunay na tagapagmana ang Viscount House ng Elmheim. Ang iba naman ay may panlilibak na nagsabi na dahil hindi sila makalikha ng isa, napilitan silang mag-ampon ng isang walang kwentang bata mula sa kung saan. Sa mga mapanlibak na tingin, hayagan nilang tinatanong kung hanggang kailan pahihintulutan ng pamilyang iyon na dumisan ang pangalan ng Elmheim. Unti-unting napunta ang mga mata kay Aster, worry sinasabing iyon na nga ang bata. Hinuyam ni Alphen ang kanyang mga kamao at lumapit kay Aster, binabalaan siyang huwag magpaapekto sa masasamang salita. Sinabi niyang hindi sila maaaring magpakita ng kahit anong kahinaan sa lugar na iyon. Napansin ni Aster ang isang bagay na hindi namamalayan ng kapatid, bahagyang nanginginig ang mga kamay nito. Kalmadong nagsalita si Lord Hyfried, sinasabing ang ganitong reaksyon ay sumasalamin sa kasalukuyang kalagayan ng kanilang angkan. Huminto sila sa harap ng napakalalaking tarangkahan, at hinarap niya si Aster. Ipinaliwanag niyang nais niyang makita ng kanyang anak ang lahat ng malinaw, saka tinanong kung nadidismaya ba ito sa kanilang sitwasyon. Ngumiti si Aster at sumagot na ang ganitong lamig ay bagay na bagay sa kanya. Bahagyang natawa si Hyfried, halatang nasiyahan, at sinabi niyang nakaaaliw marinig iyon. Habang nakatayo sila sa harap ng matayog na kastilyo, bumalik sa isipan ni Aster ang alaala ng dati niyang buhay, noong siya ang kahihiyan ng House Elmheim. Ang una niyang pagharap sa mataas na lipunan noon ay naging pinakamasamang pagsisimula. Ang lugar na iyon ay pawn ng mapapait na alaala. Ngunit ngayon, iba na ang lahat. Taglay niya ang 7 pakpak, at hindi na siya ang dating siya. Tumalim ang tingin ni Aster, puno ng tahimik na determinasyon. Sa pagkakataong ito, babaguhin niya ang kanyang kapalaran. Muling naglakad ang pamilya patungo sa mabigat at kahangahangang pasukan ng kastilyo. Mula sa isang mataas na bintana, 2 binata ang nakamasid sa kanilang pagdating ng may lantad na paghamak. Sila ang parehong mga kapatid na walang awang umapi sa kanya sa dati niyang buhay. Napansin ni Aster ang 2 binata, ngunit hindi man lang nagbago ang kanyang ekspresyon. May matatag na mga hakbang, nagpatuloy ang 3 panig patungo sa engranding pasukan, bawat isa ay may sariling layunin sa isipan. Sa kanyang kalooban, tahimik na nangako si Aster na sa pagkakataong ito, gagawa siya ng isang kahangahangang pagpasok sa mataas na lipunan. Sa loob, sa gitna ng pangunahing bulwagan, naroon ang isang arena kung saan 2 batang eskrimidor ang naglalaban ng mabangis. Ipinaliwanag ng tagapagsalaysay na ito ang panahon ng pamamayani ng mga kabalyero. Ang isang tunay na kabalyero ay nangangailangan ng kapangyarihan at karangalan. Ang kapangyarihan ay pinatutunayan sa pamamagitan ng husay sa espada, samantalang ang karangalan ay sinusukat sa reputasyon at katanyagan. Nag-uumapo ang tunog ng bakal habang lalong umiinit ang duelo, kapwa ipinapakita ng 2 kabataan ang pinong mga galaw sa eskrima. Nang handa na silang muling magsagupaan, may biglang nagbago. Isang kumikislap na marka ng pakpak ang biglang lumitaw sa pulsuhan ng isa sa kanila. Sa isang iglap, nadaig niya ang kalaban,
malinis na hiniwa ang espada nito, at tuluyang tinapos ang laban. Sumabog ang palakpakan at sigawan ng mga manunood. Ang sukdulang sagisag ng kapangyarihan at karangalan ay nagpakita, ang marka ng pakpak, mula sa balkonahe sa itaas, ibinulong ni Alphen na napakabigat ng kapaligiran. Sinabi niya ngayon ay nauunawaan na niya kung bakit tumanggi ang kanyang mga kapatid na sina Fren at Freya na dumalo kasama niya. Tahimik na nakatitig si Aster sa arena habang muling bumabalik ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay, ang mga tawa, ang kahihiyan, at ang sandaling natalo siya at pinagtawanan sa isang duelo. Lumayo ang kanyang tingin, puno ng alaala. Napansin ito ni Alphen at tinawag ang kanyang pangalan, tinatanong kung kinakabahan ba siya sa kanyang unang sword dance assembly. Ngumiti si Aster at sumagot na hindi siya kinakabahan. Sa loob-loob niya, naisip niyang mas malapit ang pakiramdam na iyon sa pananabik at nostalgia. Lalong nalito si Alphen at hindi niya maunawaan ang sinabi ng kapatid. Ipinabatid sa kanila ng kanilang ama, si Viscount Hyfried Elmheim, na aalis siya upang dumalo sa isang pagpupulong at inatasan si Aster na bantayan si Alphen. Malakas itong tumutol, iginiit na mas kaya niya ang sarili kaysa sa kanya. Kalmadong tinawag ni Aster na medyo clumsy ang kapatid. Habang nakapatong ang kamay sa balikat ng kanyang anak, ngumiti ang Viscount at pinayuhan siya na makipagkilala at bumuo ng ugnayan, ipinaalala na maraming maharlikang kaedad niya ang naroon. Pagkatapos ay yumuko siya ng bahagya at bamulong ng babala, huwag ipaalam kaninuman ang tungkol sa 7 pakpak. Pagkaalis ng kanyang ama, pinag-isipan ni Aster ang mga salitang iyon. Napansin niya ang mga mapanuring tingin ng ibang batang maharlika na nagmamasid mula sa malayo, at naisip kung paano siya makikipagkaibigan kung malinaw na kinamumuhian siya ng lahat. Gayunpaman, may matibay na determinasyon sa kanyang mukha, nagpasya siyang sundin ang payo ng kanyang ama. Nang tanungin ni Alphen kung saan pupunta si Aster, kumpiyansang sumagot si Aster na bababa lang siya para makipagkaibigan. Sa ibaba, may isang grupo ng mga kabataang maharlika na casual na nakaupo at nakasandal sa sofa. Nandoon ang 2 anak ni Duke Roderick. Nang lumapit si Aster, isa sa mga binata ang tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa nang may pangungutya at mariing nagtanong kung sino siya. Maingat at kalmado silang binati ni Aster, tinawag pa ang binata bilang kapatid na Deres, bagay na ikinagulat ng grupo. May magalang na ngiti, ipinakilala niya ang sarili bilang Aster Elmheim, ang nakababatang kapatid mula sa bahay ng Viscount. Ipinaliwanag niyang nakita niya sila kanina at napadaan lang upang bumati. Nanlibak ang kapatid ni Deres at sinabing si Aster ay isa lamang ampon ng pamilyang Viscount. Malupit na tumawa si Deres at sinabing ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit walang hiya raw na tinatawag ni Aster ang sarili bilang isang Elmheim. Naalala sila ni Aster ng malinaw, sina Deres at Grian, ang 2 lehitimong tagapagmana ng House Elmheim. Sila rin ang parehong pumatay sa kanya noong nakaraan. Dumilim ang kanyang tingin habang iniisip na dati ay kinatatakutan niya ang mga ito, ngunit ngayon ay para lamang silang mga batang nagpapanggap na ganap ng lalaki. Biglang tumatag ang kanyang loob. Hinayla ni Alphen ang kanyang braso at nakiusap na umalis na sila. Sa sandaling iyon, tinawag ni Deres ang pangalan ni Alphen. Nanigas siya sa takot. Nangutya si Deres at tinanong kung hindi na ba siya magtatago sa likod ng kanyang ama ngayon. Inutusan niya itong lumapit at aliwin sila. Mariing tumanggi si Alphen at sinabing walang ugnayang amo at alipin ang kanilang mga pamilya. Hinayla niya si Aster palayo, ngunit ang nanginginig niyang kamay ang naglantad ng kanyang takot. Nagpatuloy si Deres sa pang-iinsulto kay Viscount Hyfried Elmheim, inakusahan itong nabigong protektahan ang hari at nilibak pa ang nangyari kung saan ang sariling nakababatang kapatid nito ang pumutol sa kanyang braso bilang parusa. Dahil dito, napuno si Alphen at sumigaw, hinihiling na bawiin niya ang sinabi. Bilang tugon, dumura si Deres nang iniinom niya diretso sa mukha ni Alphen, ipinahiya siya sa harap ng lahat. Nanunuya niyang sinabi na tiyak na dismayado ang kanyang ama sa pagkakaroon ng isang walang silbing anak, isang hindi karapat-dapat magmana kahit ng isang baronya. Nilate pa niya ang suot ni Alphen, sinabing magbihis ito ng maayos sa susunod kung ayaw niyang mabasa, at iminungkahing basahan na lang ang isuot. Bumulagta sa iyak si Alphen. Sa likuran niya, naramdaman ni Aster ang pag-alo ng kanyang damdamin.
Akala niya ay hindi na siya magagalit sa muling pagkikita nila, ngunit nagkamali siya. Sa isang mabilis na galaw, inagaw ni Aster ang isang bote ng alak mula sa kasamahan ni Darius. Napasinghap si Alpha nang maramdaman ang kamay ni Aster na marahang pumapatong sa kanyang balikat bilang pag-alo. Umismid si Darius hanggang sa ihagis ni Aster ang bote patungo sa kanya. Madali itong nasalo ni Darius, ngunit sa parehong sandali ay kumislap ang espada ni Aster at hiniwa ang bote sa gitna habang nasa ere. Bumuhos ang alak sa mukha ni Darius, at biglang nanahimik ang buong bulwagan. Kalmadong dinilaan ni Aster ang daliri niya na may natirang alak sa talim ng kanyang espada. Matapos tikman, casual niyang sinabi na katas lang pala iyon ng ubas. May bahagyang ngiti, idinagdag niyang bagay na bagay iyon sa isang laki sa layaw at pasaway na munting maharlika tulad ni Darius. Biglang sumagi sa isipan ni Aster ang isang alaala mula 3 taon na ang nakalipas. Noon, isang gininto ang liwanag ang marahas na sumabog mula sa kanyang katawan. Ang aurang bumalot sa kanya ay nakakatakot, sobrang siksik, maningning, at lubhang hindi matatag. Sumigaw si Viscount Hyfried Elmheim, inuutos kay Aster na magpigil at kumapit sa sarili. Galit at takot niyang tinanong kung balak ba nitong patayin ang sarili nitong mga kapatid na babae. Isa sa mga kapatid ni Aster ang nakahandusay sa lupa, walang malay, habang ang isa naman ay nakatayo lamang sa malayo, nanginginig sa takot at hindi makalapit. Patuloy na nagwawala ang gininto ang itim na enerhiya sa paligid ni Aster. Muling inutusan ng Viscount si Aster na kontrolin ang sarili. Habang nakatitig sa napakalakas na aura, mahina niyang ibinulong sa sarili na iyon ang tunay na kapangyarihan ng Seven Wings. Hindi niya kailanman inakala na ang ganoon kalubang delikadong puwersa ay maaaring maiselyo sa loob ng isang bata. Sa unang pagkakataon, pumasok ang pagdududa sa kanyang puso. Naisip niya kung may sinuman nga bang kayang ganap na kontrolin ang ganitong kapangyarihan. Tahimik na tinanong ng Viscount si Aster, habang nakaharap dito at napapalibutan ng marahas na aura, kung naniniwala ba itong kaya niyang pigilan ang kapangyarihang iyon. Biglang naputol ang alaala at bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Isang gwardya ang biglang sumugod sa bulwagan ng pagpupulong kung saan nagtitipon ang pangunahing pamilya at mga sangay ng House Elmheim. Pasigaw niyang inanunsyo na may nagaganap na emerhensya. Naputol ang usapan, at galit na hiniling ng isa sa mga duke ang paliwanag sa biglaang pag-abala. Ibinunyag ng mensahero na 2 anak ng House Elmheim, isa mula sa pangunahing pamilya at isa mula sa sangay, ang kasalukuyang naglalaban sa arena. Kumalat ang pagkabigla sa buong bulwagan. Walang pag-aalinlangan, tumayo si Viscount Hyfried Elmheim at agad na nagmamadaling tumungo sa arena. Kasabay nito, tumakbo si Alphen papunta sa kanyang ama, desperadong ipinapaliwanag ang mga nangyari. Mula sa balkonahe na tanaw ang pangunahing bulwagan, isang duke ang nagmasid sa arena ng may interes at may bahagyang ngiti sa labi. Sa ibaba, sa gitna ng arena, magkatapat si Aster at Darius, kapwa. Nakahanda sa laban, habang napapalibutan ng mga natigil ang manunood. Nagkomento ang duke na bihira raw masaksihan ang isang alitang magkakapatid sa loob ng makapangyarihang House Elmheim. Unti-unting sumama ang iba pang mga duke sa balkonahe at masusing nagmasid. Isang may balbas na duke ang humima sa kanyang baba at nagsabing depende sa magiging wakas ng labanan, ang Sword Dance Assembly ay maaaring mauwi sa isang madugong gulo. Sa arena, pinaganya ni Darius ang kanyang wing crest. Umagos ang kapangyarihan sa kanyang katawan habang siya'y nanunuya. Tinatawag si Aster na isang tanga sa pag-aakalang kaya nitong hamanin ang isang tagapagmanang duke. Tinawag niya si Aster na isang asong gubat na isinilang sa ligaw, isang taong hindi man lang daw nauunawaan ang agwat ng kanilang lakas. Ipinakita ni Darius ang kanyang 4-wing crest, hinayaang magningning ito sa harap ng lahat. Nagbunyi ang mga nakababatang maharlika, nagbubulungan na likas lamang na ang isang tagapagmanang duke ay nasa ganap na ibang antas. May mapanuksong ngiti, hinamon ni Darius si Aster na ilantad ang sarili nitong wing crest at tinanong kung nahihiya ba itong ipakita. Kalmadong sumagot si Aster na hindi niya ugaling ipagmalaki ang isang simpleng marka. May kumpiyansang ngisi, idinagdag niyang hindi niya kayang gawin ang ganoong kaiyahiyang bagay. Ang sagot na iyon ang tuluyang nagpasiklab ng galit ni Darius. Nag-alok si Aster ng isang pastahan, kapag siya ang nanalo, kailangang humingi ng pampublikong paumanhin si Darius.
Tumawa si Darius at sumagot na kung siya naman ang manalo, gagawin niyang aso si Aster. Pagkatapos nito, sumugod siya pasulong, sumisigaw na gagamitin niya si Aster habang buhay. Nagbanggaan ang kanilang mga espada nang may sumasabog na puwersa. Perpektong nasalag ni Aster ang unang hampas, kalmado at matatag ang kanyang tindig. Gayunpaman, dama niya ang hilaw na lakas sa likod ng bawat atake ni Darius. Habang inihahanda ni Darius ang susunod na hampas, nagningning ang kanyang espada sa mana. Malakas niyang ipinagyabang ang lakas na ibinibigay ng kanyang wing crest at pinakawala ng sunod-sunod na mabibigat na pag-atake. Nanatiling depensibo si Aster, eksaktong hinaharang ang bawat hampas na ibinabato sa kanya. Mula sa balkonahe, napasigaw si Alphonse sa takot habang tinatawag ang pangalan ng kanyang kapatid. Nagkomento ang may balbas na duke na bagamat hindi pa ganap ang husay ni Darius sa espada, wala raw halos saysay ang teknik kapag kaharap ang napakalakas na mana. Ipinaliwanag niya na kung ang mana ng isang pakpak ay tulad lamang ng apoy ng kandila, ang manang nakakulong sa apat na pakpak ay maituturing na isang pagsabog. Muling umismid si Darius, nang panunuya ang kanyang tinig. Tinukso niya si Aster at tinanong kung saan napunta ang tapang na ipinakita nito kanina. Inusisa niya kung balak pa rin ba nitong pilitin siyang humingi ng paumanhin, o kung puro yabang lamang ang lahat ng iyon. Hindi sumagot si Aster. Tahimik at kalmado niyang sinalag ang bawat atake ni Darius. Nainip si Darius at biglang tumalon ng mataas, ibinuhos ang mana sa parehong espada habang inihahanda ang kanyang pangwakas na hampas. Mula sa balkonahe, mahinang ibinulong ng matabang duke na tapos na ang laban. Sumugod si Darius. Itinaas ni Aster ang kanyang espada at walang kahirap-hirap na hinarang ang dalawang talem. Nanigas ang arena. Nakatitig si Darius sa hindi makapaniwala, hindi niya maunawaan ang nangyari. Sa wakas ay nagsalita si Aster, malamig at kalmado ang tinig. Sinabi niyang masyadong madaldal si Darius. Sa sumunod na iglap, gumanti siya. Lumipad si Darius paatras sa lakas ng hampas. Umagos ang gininto ang liwanag sa espada ni Aster habang ibinubuhos niya rito ang kanyang mana. Tahimik na inalala ni Aster na sa loob ng 10 taon, natutunan niyang kontrolin ang mana sa ilalim ng bubong ng Viscount, nagtitiis, nagtitimpi, at naghihintay para sa sandaling ito. Simula noon, bawat atakeng inilunsad ni Darius ay malinis na pinuputol. Binanggit ni Aster na ang lahat ng mga taong iyon ay paghahanda lamang upang samantalahin ang pagkakataong durugan si Darius sa pamamagitan ng lubos na lakas. Patuloy na sumulong si Aster. Ikrinuso ni Darius ang dalawang espada upang salagin ang suntok, ngunit sa lakas ng impact ay napaluhod siya. Hindi makapaniwala ang sariling kapatid ni Darius. Ang ideya na si Darius, ang ipinagmamalaki ng pangunahing pamilya, ay itinutulak pabalik ng ganito ay hindi maisip. Mahinang bulong ni Darius, puno ng pagkagulat, na mayroon siyang 4 na pakpak. Hindi pa rin sumagot si Aster. Sa halip, mas lalo niyang ibinuhos ang mana sa kanyang espada. Isang matinis na lagutok ang umalangaw sa arena, at isang bitik ang gumapang sa talem ni Darius. Hindi makapaniwala ang mga maharlikang nanunood. Ang tunggalian ay tuluyan ng naging isang panig. Kumalat ang mga bulungan sa paligid, may halimaw pa rin pala ang House Elmheim. Biglang sumiklab ang itim at gintong aura mula sa katawan ni Aster, marahas na umiikot at nagsasanib na parang isang bagyo. Sa balkonahe, mariing kinuyam ni Viscount Highfried ang kanyang kamao, na pagtatantong nagiging delikado na ang sitwasyon. Lubos nang nalulunod si Darius sa kapangyarihan. Sa isipan ni Aster, muling bumalik ang mga alaala, ang mapanuksong tawa ni Darius sa nakaraang buhay, ang talam na pumatay sa kanya, ang kahihiyan at sakit. Umungal ang kapangyarihan ng 7 Wings. Humakbang si Aster pasulong, handang tapusin ang lahat. Mula sa balkonahe, sumigaw ang kanyang ama at inutusan siyang tumigil, pinakiusapan siyang magpigil. Sa huling posibleng sandali, huminto si Aster. Bumagsak ang kanyang huling hampas. Kapwa espada ni Darius ay malinis na nabasag sa kalahati at bumagsak sa lupa. Nilamon ng katahimikan ang arena. Bumagsak si Darius, nanigas sa takot, nakatitig sa talem ni Aster na nakabaon sa lupa. Nang inig ng hindi mapigilan ang kanyang mga binti habang tuluyan siyang nawalan ng dignidad. Tumingin si Aster pababa kay Darius at malamig na nagsalita.
Sinabi niyang sa susunod, mas mabuti raw na magbihis ito ng maayos, dahil kung balak nitong magbuhos ng alak sa iba, dapat handa rin itong mabasa. Pagkatapos noon, tahimik na tumalikod si Aster. Mahina niyang ibinulong sa sarili na hindi na siya si Ash na walang pakpak. Para sa kanya, sapat na muna ang mismong pagkakaunawang iyon. Mula sa balkonahe, sinalubong ng kanyang kapatid na babae ang kanyang tingin at binigyan siya ng isang proud at kontentong ngiti. Magaan ang mukha ni Aster nang ibalik niya ang ngiti. Bigla niyang naramdaman ang isang nakakatakot na aura na sumiklab mula sa likuran niya, nagmumula sa hagdanan. May isang taong nagpapakawala ng aura na puno ng purong galit. Agad na umikot si Aster at nakita niya ang hindi inaasahan, si Roderick Elmheim, ang pinuno ng pangunahing pamilya at ang dati niyang ama. Nanigas ang buong bulwagan. Maging si Aster ay nakaramdam ng bigat ng pressure na dumagan sa kanya. Nang tuluyang bawiin ni Roderick ang kanyang aura, kumalat ang mga bulungan sa paligid. Walang makapaniwala na ang bunsong anak ng isang pamilyang Viscount ay nagawang talunin ang ikatlong anak ng pangunahing pamilya. Hindi na ito isang maliit na insidente. Alam ng lahat na hindi mananahimik ang pangunahing pamilya matapos ang ganitong kahihiyan. Humakbang pasulong si Roderick. Nanatiling kalmado si Aster, matatag ang tindig, handa na sa anumang susunod na mangyayari. Samantala, lumiwanag ang mukha ni Darius sa baluktot na tuwa. Pabulagta siyang tumayo, kumapit sa kasuotan ng kanyang ama, at malupit na tumawa habang tinatawag si Aster na isang bastardo na. Naglakas loob sumuwi sa pangunahing pamilya, kahit isa lamang daw siyang maruming kalahating dugo. Nakiusap siya sa ama na gamitin ang kapangyarihan nito at durugan si Aster. Hindi man lang tiningnan ni Roderick si Aster. Sa halip, naging yelo ang kanyang tingin habang nakatitig kay Darius. Walang babala, itinarak niya ang kaluban ng kanyang espada diretso sa kamay ng sarili niyang anak. Isang nakakakilabot na lagutok ang umalangaw habang bumagsak ang palad ni Darius sa sahig. Napasigaw ito sa matinding sakit, at sumabog sa pagkagulat ang buong bulwagan. Nanigas si Grian, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Kalmado ngunit walang awa ang tinig ni Roderick nang tanungin niya kung bakit tumatawa ng walang hiya ang isang talunan sa duelo, matapos kaladkarin sa putik ang pangalan ng kanilang pamilya. Itinaas niya ang espada at idineklara na ang isang taong hindi man lang kayang ipaghiganti ang sarili ay walang karapatang humawak ng talam. Mula sa balkonahe, agad na naunawaan ni Viscount Hyfried Elmheim ang balak ng kanyang kapatid at sumigaw para pigilan ito. Ngunit nabalot ng ganap na katahimikan ang silid. Humakbang si Aster pasulong at tumayo mismo sa daraanan ng espada ni Roderick. Tinanong siya ni Roderick kung ano ang akala niyang ginagawa niya. Kalmadong sumagot si Aster na hindi pa humihingi ng paumanhin ang kanyang pinsan sa kanyang kapatid, at maaari namang ipagpaliban ang parusa hanggang matapos iyon. Biglang sumabog ang aura ni Roderick. Galit siyang human heel at sinabing isang ulilang pinulot lamang ni Hyfried ang naglalakas loob tumayo sa kanyang harapan. Tinanong niya kung tunay bang naniniwala si Aster na isa na siyang miyembro ng House Elmheim kahit hindi nila kapareho ng dugo. Hindi natinag si Aster. Matatag niyang sinabi na siya ay anak ng Viscount. Dugo man o hindi, natutunan niya mula sa kanyang ama ang dangal ng isang kabalyero at ang bigat na kaakibat ng pangalan ng isang pamilya. Sandaling napalingon si Roderick kay Hyfried sa balkonahe bago tuluyang tumigas ang kanyang ekspresyon. Ipinahayag niya na bilang kasapi ng pamilya ng Viscount, nagdala si Aster ng hindi kailangang kahihiyan sa dangal ng pangunahing pamilya. Inihayag niya ang prestihiyo ng pangalang Elmheim, ang halijing sinusuportahan ng 12,000 kabalyero at ang espada ng hari, at sinabi niyang ang ganitong paglabag ay hindi maaaring ituring na simpleng away ng mga bata. Masusing nanood ang mga duke mula sa mga sangay ng pamilya, sabik na makita kung paano haantong ang pangyayari. Nagpatuloy si Roderick at pinaalalahanan si Aster na minsang isinakripisyo ng kanyang ama ang isang braso bilang kabayaran sa kawalan ng katapatan. Mariin niyang tinanong kung ano naman ang handang ailay ni Aster bilang kapalit. Walang pag-aalinlangan ang sagot ni Aster. Sinabi niyang hindi yun isang alitang magkakapatid kundi isang lehitimong duelo. Iginanti lamang niya ang mga insulto gamit ang kanyang espada. Inulit niya ang mismong mga salitang binitiwan ni Roderick kanina, na ang mga hindi kayang ipaghiganti ang sarili ay walang karapatang humawak ng talam. Pagkatapos, malamig niyang idineklara na wala siyang balak mawalan kahit isang daliri.
Sa balkonahe, mariing nagkayem ng panga si Alfred habang pinakikinggan ang bawat salitang banibitawan ng kanyang kapatid. Nakatitig ang may balbas na duke sa matinding pagkagulat, habang biglang napatawa ang duke na may asul na buhok, hindi makapaniwalang ang humaharap kay Roderick Elmheim ay isang 10 taong gulang lamang. Matagal na tumitig si Roderick kay Astor nang walang imek. Pagkaraan, dahan-dahan niyang ibinalik ang espada sa kaluban at iniutos kay Astor na kumuha ng posisyon. Hindi agad naunawaan ni Astor ang ibig niyang sabihin, ngunit sumunod siya sa sumunod na sandali. Isang talam, ang kumislap, lumipad si Astor at bumangga ang kanyang katawan sa malayong pader sa labas ng arena. Isang nakabibinging dagandong ang umalingaw habang nabitak ang bato sa lakas ng impact. Napasigaw si Alfred mula sa balkonahe. Galit na isinigaw ni Viscount Highfried ang pangalan ng kanyang kapatid at tumalon pababa, hinugot ang espada at sumugod kay Roderick. Madaling sinalubong ni Roderick ang hampas, hinarang ang atake ni Highfried nang walang kahirap-hirap at hindi man lang gumalaw ang kanyang paa. Agad na binitiwan ni Highfried ang sagupaan at tumakbo patungo kay Astor, sumisigaw sa pangalan ng kanyang anak sa matinding pag-aalala. Ang nakita niya ay ikinatigil ng kanyang paghinga. Nakatayo si Astor. Wasak ang kanyang espada, duguan ang kanyang katawan, ngunit matatag pa rin ang kanyang tindig. Hindi man lang nagbago ang kanyang anyo. Muling tumingin si Roderick kay Astor bago tahimik na tumalikod at umalis, kasunod si Deres na walang imek. Bahagyang nayanig si Astor habang sinusubukang manatiling nakatayo. Agad siyang inabutan ni Highfried at inilalayan ang kanyang katawan. Kalmadong nagsalita si Astor at sinabing tinupad niya ang kanyang salita, ang kanyang pangako, at ang lahat ng kaakibat nito. Mahinang sumagot si Highfried na nakita niya ang lahat. Sinabi niyang kahanga-hanga ang ginawa ni Astor. Habang umaakyat si Roderick sa balkonahe, nagkomento ang may balbas na duke na medyo pambata ang naging kilos nito. Gayunpaman, inamin niyang kung hinayaan lamang nilang makaalis ang bata ng walang hamon, tuluyang mawawala ang dangal ng pangunahing pamilya. Idinagdag niya na ang tumayo sa harap mismo ni Roderick Elmheim, magbitaw ng ganoong katapang na pahayag, at manatiling buhay ay hindi maliit na bagay. Ayon sa kanya, ang batang iyon ay isang bituing nagsisimula pa lamang sumikat. May ngiti, sinabi ng duke na para kay Astor, iyon na ang pinakamainam na posibleng debo sa mataas na lipunan. Napabuntong hininga ang matabang duke at sinabing natakot siya sa bata. Sa isang sandali, inakala niyang mahahati sa gitna ang House Elmheim. Tumingin si Roderick sa kanyang kapatid at nagsalita. Sinabi niyang darating ang isang panahon ng kaguluhan, isang unos na sapat ang lupit upang punitin ang mundo sa dalawa, o marahil ay sa 3 bahagi pa. Lumipat ang eksena sa training arena ng pamilyang Viscount ng House Elmheim. Ilang kabalyero ang nagbabantay habang nagpapatuloy ang isang sesyon ng pagsasanay. 2 sa kanila ang nagtatapat gamit ang mga kahoy na espada. May magaan na ngiti, pinuri ng isang kabalyero ang ipinakita ng kanyang amo at tinawag itong kahanga-hanga. Ang pinupuri niya ay walang iba kundi si Astor. Nagbulang-bulungan ang mga nakapaligid na kabalyero, sinasabing nakakatakot ang husay ni Astor sa espada para sa isang batang kaedad niya. Napansin din nila na lalo pang tumindi ang kanyang pagsasanay mula nang matapos ang sword dance assembly. Naalala ng isang kabalyero kung paano tinalo ni Astor ang 3 anak ng pangunahing pamilya ng Elmheim, at hindi maitago ng grupo ang kanilang kasiyahan. Matagal nang minamaliit ng pangunahing pamilya ang sambahayan ng Viscount, kaya't ang makitang may isa sa kanila na tumindig laban dito ay lubhang nakakapresko. Habang patuloy na tinatalo ni Astor ang kalaban pagkatapos ng kalaban, unti-unting nalihis ang kanyang isipan. Sa sword dance assembly, naipakita niya ang sapat na lakas at presensya upang patahimikin ang mga tumawag sa kanyang pamilya bilang isang kahihiyan sa House Elmheim. Gayunpaman, batid niyang ang tunay na hadlang ay nasa unahan pa, ang pangunahing sambahayan ng Elmheim. Naisip niyang sana ay mas nasubok pa niya ang sarili sa entabladong iyon laban sa mas maraming kalaban. Kahit ngayon, malinaw sa kanya na sa kasalukuyan niyang antas, wala siyang pagkakataong talunin si Roderick Elmheim. Para kay Astor, ang Wingcrest ay isa lamang palatandaan ng likas na potensyal sa mahika. Walang silbi ang likas na kapangyarihan kung hindi naman ito ganap na napapamahalaan. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya kayang ilabas ang buong lakas ng 7 Wings.
Kung hindi lamang siya nangangambang mawala ng kontrol at magwala, tunay niyang masusubok ang hangganan ng kapangyarihang iyon. Sa huling palitan ng galaw, tinalo ni Aster ang huling kabalyerong nakatayo. Ilan sa mga kabalyero ang nakahandusay na sa lupa. Matalas at determinado ang tingin ni Aster nang kalmado niyang itanong kung may nais pa bang humarap sa kanya. Bago pa man may makasagot, isang pamilyar na tinig ang sumingit. Lumitaw si Alphen at sinabing muli na naman niyang pinapahirapan ang sarili. Tinanong niya kung alam pa ba nito kung ano ang pahinga, at ipinaalam na ipinapatawag siya ng kanilang ama. Agad na pumayag si Aster at sinabing pupuntahan niya ang kanilang ama. Habang naglalakad sila, napansin niya ang kasuotan ng kanyang kapatid at nagkomento tungkol dito. Nagtaka si Alphen sa una, hindi agad naunawaan ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Aster na bihira na siyang makitang suot iyon, dahil dati ay ayaw niya roon at sinasabing hindi ito cute. Sumagot si Alphen na mahalaga ang balanse. Ang panunood kay Aster na nagsasanay ay nagpaunawa sa kanya na hindi rin siya maaaring manatiling pareho magpakailanman. Natigilan si Aster sa kanyang sinabi at pansamantalang nawalan ng masabi, lalo na nang itinaas ni Alphen ang kanyang training sword patungo sa kanya. May kumpiyansang ngiti, sinabi ni Alphen na pagbalik niya ay maglalaan sila ng maraming oras na magkasama. Ngumiti si Aster at tinanggap ang hamon, magalang na hinihiling sa kanyang kapatid na dahan-dahanin lamang siya. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Aster sa opisina ng kanyang ama. Pagpasok pa lamang niya, inutusan na siya ni Count Highfried na umupo. Sumunod si Aster at naupo sa tapat ng kanyang ama, seryoso ang mukha. Sinabi ni Highfried na 10 taon na ang lumipas mula nang tanggapin nila si Aster bilang bahagi ng pamilya. Inamin niyang minsan ay naisip niyang maghintay pa hanggang sa mas tumanda si Aster, ngunit napagpasyahan niyang panahon na para isulong ang mga bagay. Inilapag niya ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng mesa. Sa loob nito ay may isang singsing. Ipinaliwanag ni Highfried na ang singsing na iyon ang patunay ng pagmamana, ang sagisag ng susunod na pinuno ng sambahayan ng Viscount. Pagkatapos ay tahasan niyang sinabi na nais niyang si Aster ang maging kahalili niya. Nanigas si Aster sa pagkabigla. Ipinaliwanag ni Highfried na maislan ang kalagayan ng kanilang pamilya bilang isang sangay ng House Elmheim, na may hawak na lupain at mabibigat na responsibilidad. Marami silang kailangang ipagtanggol, at hindi maaaring manatiling bakante magpakailanman ang posisyon ng susunod na pinuno. Tinanong ni Aster kung alam ba ng kanyang mga kapatid na babae ang desisyong iyon. Sumagot si Highfried na babalik ang kanyang mga nakatatandang kapatid mula sa Night Academy pagkalipas ng 3 araw, at balak niyang kausapin ang lahat ng sabay-sabay. Nagulat si Aster sa balitang iyon. Pauwi na sina Marfa at Kudo. Tapat niyang sinabi na hindi sila matutuwa, lalo na si Kudo, na kinamumuhian siya dahil lalaki siya at dahil taglay niya ang 7 wings. Tumayo si Aster at mariing nagsabi na hindi niya matatanggap ang posisyon. Naalala niya ang panahong muntik na niyang masaktan ang kanyang kapatid nang mawalan siya ng kontrol sa Mahika. Inamin niyang kulang ang kanyang loob para harapin ang galit ng kanyang mga kapatid, lalo na ang subukang hikayatin sila. Ngumiti ng banayad si Highfried. Sinabi niyang may mga sandaling napapaisip siya kung naging tunay bang bata si Aster kahit kailan. Kinuha niya ang isa pang kahon sa tabi at ipinaliwanag na ang singsing na ipinakita niya kanina ay orihinal na nakalaan lamang bilang gantimpala sa ipinamalas ni Aster sa Sword Dance Assembly. Inilapag niya ang kahon sa mesa at idinagdag na matapos pag-isipan, tila mas ikalulugod ni Aster ang laman nito. Nang makita ni Aster ang nasa loob, napigil ang kanyang paghinga. Sa kahon ay nakahimlay ang Magic Sword Gram. Ipinaliwanag ni Highfried na ang Magic Sword Gram ay isang espadang lumalamon ng mahika, isang sandatang kayang i-regulate at kontrolin ang napakalakas na kapangyarihan ng 7 wings. Hindi nagtagal, natagpuan nilang mag-ama ang kanilang mga sarili sa kaibuturan ng isang kagubatan. Sinabi ni Highfried na sapat na ang lugar na iyon. Tinanong ni Aster kung bakit pa sila lumayo ng ganoon kung ipapakita lamang pala ang espada, at idinagdag na sapat na sana ang training hall. Tuwirang sagot ng kanyang ama na hindi iyon magiging sapat. Medyo tuyong biro pa niya na may ugali si Aster na makasira ng mga pader ng kastilyo tuwing nawawala sa kontrol ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay formal na ipinakilala ni Highfried ang sandata. Ang Magic Sword Gram ay isang demonyong espada,
isang talam na nakagapos sa apoy, na eksklusibong ipinapamana sa mga panganay na lalaki ng House Elmheim. Matagal na itong ipinagkatiwala sa pangunahing pamilya, ngunit ipinasundo niya ito mismo para kay Aster. Hinawi niya ang balot ng espada. Ang nakita ni Aster ay ikinagulat niya, wala itong talam. Kalmadong ipinaliwanag ni Highfried na ang Magic Sword Gram ay isang potential blade. Kapag binuhusan ito ng mahikang kapangyarihan, ang mismong mana ng may-ari ang bubuo sa talam nito. Bilang demonstrasyon, pinakawalan ni Highfried ang kanyang kapangyarihan. Isang napakalakas na bagzo ng pulang mahikang enerhiya ang sumabog palabas. Nang inag ang kagubatan habang isang nagliliyab na hiwa ang humiwas sa malayo, malinis na pinuputol ang lahat ng madaanan nito. Binalaan niya si Aster na kung mahina o kalahati lamang ang loob ng gagamit, sisipsipin ng espada ang lahat ng kanyang mahika. Iyon ang dahilan kung bakit may madilim na reputasyon ang Magic Sword Ram. Pagkatapos, iniabot ni Highfried ang espada kay Aster at tahimik na tinanong kung nais niya itong subukan. Nanigas ang ekspresyon ni Aster habang tinatanggap niya ang espada. Sa mismong sandaling nagsimula siyang magbuhos ng mahika rito, may nangyaring hindi kapanipaniwala. Kusang umagos ang kanyang gintong mana, makinis, lika, at tila hindi mapipigilan. Sa loob ng kastilyo, napatingala ang mga kabalyero sa training grounds ng isang napakalaking pulang guhit ng liwanag ang humiwas sa kalangitan. May isang kabalyerong pabulong na nagsabing parang may kometang bumagsak, ngunit agad siyang sinagot ng isa pa, tinawag siyang tanga at itinuro na ang liwanag ay nagmula sa kabaligtarang direksyon. Napansin din ni Alphan ang nagliliyab na bakas sa langit. Mahina niyang ibinulong na tiyak na si Aster iyon. Samantala, sa kagubatan, nakaupo si Aster sa lupa habang isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Mahina niyang sinabi na isang hindi kapani-paniwalang sandata ang espada. Si Highfried naman ay nakatitig pa rin sa kalangitan. Marahan niyang sinabi na ang tunay na hindi kapani-paniwala ay si Aster mismo. Ipinagpatuloy ni Highfried na sa buong kasaysayan ng House Elmheim, kahit balikan pa ang dugo sa hindi mabilang na henerasyon, wala pang ni isang individual na nagtaglay ng crest ng 7 wings. Ipinahayag niyang kung ganap na mapapamahalaan ni Aster ang kapangyarihang iyon, darating ang araw na malalampasan niya maging si Roderick Elmheim at ang kanyang sarili, sa kabila ng kanilang 6 na pakpak. Tumimo ng malalim ang mga salitang. Iyon kay Aster, ang ideyang malampasan ang pinuno ng House Elmheim. Biglang naging seryoso ang tinig ng kanyang ama. Binalaan niya na ang kapangyarihang ganoon kalaki ay tiyak na magbubunga ng alitan. Kapag nalaman ng mundo na taglay ni Aster ang 7 wings, may inggit, may magtatanim ng galit, marami ang magbabalak gamitin siya, at may ilan na nanaisang burahin siya bilang isang balakid. Iniabot ni Highfried ang kanyang kamay at sinabi na upang hindi na muling pagsisihan ni Aster ang sariling kawalan ng kakayahan pagdating ng araw na iyon, kailangan niyang maging malakas. Mariing hinawakan ni Aster ang kamay ng kanyang ama. Sa kanyang loob, nangako siyang hinding-hindi na siya muling mabubuhay ng isang miserable at kahabag-habag na buhay tulad ng dati. Malakas niyang pinasalamatan ang kanyang ama at nanumpang ganap niyang paghaharian ang 7 wings, at maging ang mundong ito. Lumipat ang eksena sa paglipas ng 3 araw. Malugod na sinalubong ng sambahayan ng Viscount ang pagbabalik ng kanilang mga nakatatandang anak na babae. Sa wakas ay umuwi na sina Marfa at Kudo. Si Kudo ang unang humakbang pasulong, suot ang isang maliwanag na ngiti habang ibinuka ang kanyang mga bisig patungo sa kanyang mga nakababatang kapatid. Masaya niyang inanunsyo na oras na para sa isang reunion hug mula sa kanilang pinakamamahal na ate. Sa halip, diretso lamang na dumaan ang 2 bata sa tabi niya at niyakap si Marfa. Nanigas si Kudo sa kinatatayuan, halatang nagulat. Agad niyang tinanong kung bakit hindi siya niyakap. Walang mali siya namang sumagot ang 2 na dahil palaging ginugulo ni Ate Kudo ang kanilang buhok. Agad itong itinanggi ni Kudo, idineklarang perpekto na raw ang kanyang chivalry at hinding-hindi siya gagawa ng ganoong kabastusan. Doon niya napansin si Alphan na tahimik lamang na nakatayo sa gilid. Walang babala, hinayla ni Kudo si Alphan sa isang mahigpit na yakap, pinuri ito bilang isang mabait na bata, habang sabay na ginugulo at tuluyang sinisira ang kanyang buhok. Mariin niyang tinanong kung bakit hindi siya unang nilapitan ni Alphan. Maya-maya, tinanong ni Marfa ang kanilang mga magulang kung nasaan si Aster. Maikli nilang ipinaliwanag ang sitwasyon at binanggit na abala ito sa pagsasanay.
Si Kudo, na nakikinig ng mabuti, ay agad na nakaramdam ng pagkamausisa. Lumipat ang eksena sa kagubatan. Mag-isa si Aster, mahigpit na hawak ang hawakan ng espada. Nakakuyom ang kanyang mga ngipin habang kumikislap ang gintong mana sa paligid ng hindi pa ganap na nabubuong talim. Mahina niyang ibinulong na hindi pa rin iyon sapat. Kaya na niyang buuin ang espada gamit ang mahika, ngunit ang tanging nagagawa niya ay pigilan ang kapangyarihan nito. Kung ihahambing sa walang kahirap-hirap na pagpapakita ng lakas ng kanyang ama, ramdam na ramdam niya ang napakalaking agwat. Tahimik niyang tinanong ang sarili kung paano nagawa ng kanyang ama ang ganoon ng napakadali. Isang tinig ang biglang nagsalita mula sa likuran. Sinabi ni Kudo na mukhang marangya raw ang ipinapakita niya. Nagulat si Aster at agad na lumingon, tinanong kung nakabalik na nga ba si Ate Kudo. Bahagyang ngumiti si Kudo at sinabing hindi man lang siya sinundo o binati ni Aster sa kanyang pagbabalik, at tinawag iyon na napakalamig na asal. Tinanong niya kung hindi ba sila karapat-dapat sa atensyon nito, o kung iniisip na ba nitong espesyal na siya ngayon. Idinagdag niyang narinig niya ang lahat ng nangyari sa Sword Dance Assembly, at kahit sa Night Academy ay pinag-uusapan na si Aster. Sinabi rin niyang tiyak na ipinagmamalaki siya ng kanilang ama. Kalmadong sumagot si Aster na narinig din niya ang tungkol sa mga tagumpay ni Kudo. Kahit trainee pa lamang ito, naging matagumpay siya sa maraming misyon at ginawaran ng Platinum Order, ang Honorary Knight Medal, ng taon. Walang pag-aalinlang ang tinanggap ni Kudo ang papuri at sinabi na sa kabila ng lahat ng iyon, hindi pa rin siya maaaring magmana ng posisyon ng kanilang ama. Matapos ang sandaling katahimikan, tinanong ni Kudo kung totoo bang tinanggihan ni Aster ang usapin ng pagmamana. Sa loob-loob ni Aster, nagtaka siya kung sino ang nagsabi nito sa kanya. Pinaghinalaan niya ang kanilang ama at agad siyang nakaramdam ng masamang pakiramdam. Sa panlabas, sinabi niyang hindi niya sinadyang tumanggi, kundi naniniwala lamang siyang kulang pa ang kanyang kakayahan sa ngayon. Lumapit si Kudo at bumaba ang kanyang tinig habang sinasabi niyang parehong alam nina Aster at ng kanilang ama kung ano ang kanyang pangarap. Inakusahan niya silang dalawa ng pagiging malupit. Bago pa makapag-react si Aster, hinugot ni Kudo ang kanyang espada, hinati ang isang punong kahoy sa malapit, at inihagis ang napakalaking puno patungo sa kanya. Mabilis na tumalon si Aster palayo at muntik na lamang maiwasan ang bumubulusok na puno. Pasigaw niyang tinanong si Kudo kung ano ang ginagawa nito. Kalmadong sumagot si Kudo na matagal na raw ang nakalipas at iminungkahi niyang hayaang subukan siya ng kanyang nakatatandang kapatid. Ngumiti siya at nagbabala na sa susunod ay hindi na siya magpipigil. Inutusan siya ni Aster na tumigil at sinabi na hindi pa ganap ang pagkukontrol niya sa kanyang espada. Malamig na tinanong ni Kudo kung gagamitin din ba niya ang parehong dahilan kapag kaharap na ang isang kaaway sa totoong larangan ng digmaan. Natahimik si Aster. Idinagdag ni Kudo na ang isang kabalyero ay dapat laging ituring ang sarili na nasa digmaan, at kung masyado siyang magpipigil, baka siya mismo ang durugan nito. Pagkasabi niyon, biglang tumalon si Kudo sa ere. Doon napagtanto ni Aster na hindi ito biro. Halos hindi na niya makontrol ang kanyang mahika, ngunit alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Ibinuhos niya ang kanyang mana sa espada, sapagkat malinaw sa kanya ang isang bagay, kung hindi siya lalaban, tunay na tatangkain ng ate niyang si Kudo na patayin siya. Nagpatuloy ang sagupaan nina Aster at Kudo sa kailaliman ng kagubatan. Mula sa malayo ay kitang-kita ang malalakas na shockwave, habang ang mga pagsabog ng liwanag at presyon ay kumakalat sa pagitan ng mga puno. Iniklik ni Kudo ang kanyang dila habang muli niyang iwinawasiwas ang espada. Matalim at walang pag-aatubili ang kanyang ekspresyon. Sinabi niya na nananatiling mahusay si Aster sa paggamit ng espada, tulad ng dati. Idinagdag pa niya na hindi niya inakala na makakasabay ito sa kanyang espada, lalo na't malaki na ang itinaas ng kanyang antas sa Night Academy. Isa-isang sinalag ni Aster ang mga atake niya, at ang bawat tama ay umaalingaw-ngaw sa kanyang mga braso. Patuloy siyang tinanong ni Kudo kung anong klaseng dahilan ang mayroon siya para sa bagay na tinatawag niyang espada. Ngunit bago pa niya tuluyang matapos ang sasabihin, mabilis na iniikot ni Kudo ang kanyang tindig at malakas siyang inihagis palayo. Sa malamig na tinig ay sinabi niyang lubhang kahinala at napakapangit ng kontrol ni Aster sa mana. Dumulas pa atras si Aster, ngunit nagawa pa rin niyang manatiling nakatayo, habang ang kanyang mga bota ay bumabaon sa lupa.
Tumangala siya kay Kudo at sinabi niyang nananatili itong walang awa, gaya ng kanyang natatandaan. Sa kanyang isipan, bumalik ang alaala ng nakaraan. Noon pa man ay ganoon na si Kudo. Bilang nag-iisang lalaki sa pamilya na may karapatang magmana, at bilang may hawak ng wing crest na mas mataas kaysa sa sinuman sa kanilang tahanan, palagi siyang naging tinak sa kanyang pag-iral. Para kay Kudo, tila hindi patas ang lahat ng bagay tungkol sa kanya. Isa siyang bagyo na laging naghahanap ng laban sa bawat nakikitang kawalan ng katarungan. Kung sasabihin ng direkta, siya ang likas na kaaway ni Aster. Bigla namang tumalon ng mataas si Kudo sa ere. Nang makita iyon ni Aster, agad niyang naunawaan kung ano ang susunod na mangyayari. Malakas na ibinagsak ni Kudo ang kanyang espada pababa. Sa lakas ng banggaan, isang marahas na shockwave ang kumalat sa sahig ng kagubatan. Mula sa itaas ay tinitigan siya ni Kudo at malamig na ipinahayag na hindi siya karapat-dapat maging susunod na pinuno ng kanilang pamilya. Lumipat ang tagpo sa silid ng kanilang ama. Nakatayo si Marfa malapit sa bintana at halatang nababalisa. Tinanong niya ang kanyang ama kung tama bang pabayaan na lamang ang dalawa na mag-isa, at sinabi niyang sa pinakamasamang sitwasyon ay maaari talagang may mamatay sa labanan ng magkapatid. Maingat at kalmadong sumagot si Hyfried na mabubuting magkaribal ang dalawa. Inamin niyang maaari silang maging padalos-dalos, ngunit iginiit niyang hindi haantong sa ganoong trahedya ang kanilang laban. Gayunman, sinabi ni Marfa na umaasa siyang tama ang kanyang ama. Pagkaraan ng maikling katahimikan, tinanong niya kung bakit nito ipinatawag pabalik ang dalawa mula sa Night Academy. Ramdam niya na hindi lamang ito tungkol sa pag-uusap ng pagmamana ng posisyon. Binuksan ni Hyfried ang isang drawer at may inilabas. Nang makita iyon ni Marfa, napigil ang kanyang paghinga. Isa itong selyadong sobre ng pamilya Elmheim. Ipinaliwanag ng kanyang ama na isa itong opisyal na patawag mula sa pangunahing sangay ng pamilya Elmheim. Idinagdag pa niya na tila nais ng matatandang namamahala sa sentro ng pamilya na makita ng personal ang kanilang apo. Mahinang nagtanong si Marfa kung ganoon ba talaga kaseryoso ang sitwasyon. Walang pag-aatubiling sumagot si Hyfried na sa pinakamasamang mangyayari, maaari nilang mawala si Aster. Samantala, nagpatuloy ang laban ni Kudo at Aster sa kailaliman ng kagubatan. Muling nagbanggaan ang kanilang mga espada, at ang mga shockwave ay kumalat sa pagitan ng mga puno. Habang nagpapalitan sila ng mga atake, sinabi ni Aster na dapat na nitong tigilan ang pagsasabi ng mga walang kabuluhang bagay. Ipinaalala niya na matagal na niyang tinanggihan ang pagmamana ng posisyon, at alam iyon ni Kudo. Itinaas ni Kudo ang kanyang espada, at bakas sa mukha ang pagkainis. Sumagot siya na iyon mismo ang hindi niya matanggap. Muli niyang ibinagsak ang espada nang may napakalakas na puwersa. Bahagyang nasalag ni Aster ang atake, ngunit napakalakas ng tama, mas mabigat kaysa sa kanyang inaasahan. Pakiramdam niya ay hindi siya nakikipaglaban sa isang eskrimedor, kundi sa isang troll na nagwawasiwas ng napakalaking martilyo. Dinagdagan pa ni Kudo ang lakas ng kanyang atake. Sa huling sandali, iniikot ni Aster ang kanyang palso at ibinaligtad ang talim ng espada, kaya sa lupa bumagsak ang atake ni Kudo. Matalim siyang nagtanong kung handa na ba itong makinig sa kanya. Bahagyang ngumiti si Kudo at tinanong kung tumatakas na ba siya. Sa sumunod na sandali, pinakawalan niya ang kanyang lakas ng walang pagpipigil. Tumilapon si Aster sa gilid at bumagsak sa isang puno. Nabiyak ang balat ng kahoy sa likuran niya habang siya'y umubo ng dugo, at nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Tinitigan siya ni Kudo at malamig na sinabi na kung espada lamang ang kaya niyang iwas-iwas, ikatlong antas lamang siya. Idinagdag pa niya na kahit ang mga marunong gumamit ng mana ay ikalawang antas lamang. Ayon sa kanya, ang tunay na unang antas ay yaong ganap na nakapagsanib ng espada at mana. Tumigas ang kanyang ekspresyon habang sinasabi niyang labis siyang nadidismaya kay Aster. Ipinaliwanag niya na ang pagkakaiba sa wing crest ay direktang sumasalamin sa dami ng mana na kayang gamitin ng isang tao. Kahit isang pakpak lamang ang pagitan ay halos 3 beses na ang agwat ng kapangyarihan. Sinabi rin niya na sa usapin ng hilaw na lakas at tibay, siya na may 5 pakpak ay mababa pa ng 2 buong antas kumpara kay Aster na may 7 wing crest. Gayunpaman, iniiwasan daw nito ang tuwirang banggaan ng kapangyarihan at sa halip ay umaasa lamang sa paborito nitong mga teknik sa espada.
Muli siyang bahagyang ngumiti at tinanong kung ganoon na ba talaga kaliit ang tiwala nito sa sariling lakas, o kung natatakot lamang itong mawalan muli ng kontrol, tulad ng nangyari 3 taon na ang nakalipas. Ang mga salita ni Kudo ay tumama kay Aster ng mas matalim pa sa anumang talam ng espada. Napahinto siya sa loob-loob niya, at tila may alon ng pagkabigla na dumaan sa kanyang isipan. Sumagi sa kanya ang tanong kung natatakot nga ba siya dahil sa insidenteng iyon. Ngayon lamang niya iyon tunay na napag-isipan. Sa unang pagkakataon, kinwestiyon niya kung hindi ba niya mismo nililimitahan ang sariling kapangyarihan ng hindi niya namamalayan. Bumaba ang kanyang tingin sa hawakan ng espada at mahina siyang nagbulong. Iniisip kung kaya ba tila hindi matatag ang swordgram ay dahil matagal na niyang pilit na pinipigilan ang kanyang mana. Tumigas ang ekspresyon ni Kudo. Sinabi niyang taglay ni Aster ang lahat ng bagay na kailanman ay hinanggad niya. Ipinahayag niyang kung hahayaan lamang nitong mabulok ang mga biyayang iyon dahil sa kay-abangan, nang hindi man lang nauunawaan ang halaga ng mga ito, mas mabuti pang ibigay na lamang nito sa kanya ang lahat. Bigla siyang sumugod, at hindi na niya pinigil ang kanyang killing intent. Handa si Aster. Hinarap niya ng direkta ang buong lakas ng atake ni Kudo at sabay na iwinasiwas ang kanyang espada. Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang banggaan ng kanilang mga sandata. Napaurong si Kudo, at bahagyang nawala ng balanse habang nakatitig kay Aster na may halong hindi makapaniwala. Hindi niya akalaing tunay nitong masasalag ang kanyang buong lakas na atake. Bahagyang ngumiti si Aster at nagpasalamat sa kanya. Sinabi niyang dahil sa mga salita nito, tuluyan na siyang nagising. Pagkatapos ay sumugod siya ng buong bilis. Nakapikit ng bahagya si Kudo at nag-isip kung bakit ito sumusugod ng hindi man lang pinapatatag ang hawak sa espada. Inayos niya ang kanyang tindig at inisip kung naubusan na ba ito ng mana, ngunit agad niyang itinakwil ang ideyang iyon bilang imposible. Habang papalapit si Aster, nagsimulang umagos ang mana patungo sa kanyang espada. Nilinaw niya na ang 7 pakpak ay nagtatago ng hindi pa nararanasang, tila walang katapusang reserba ng mana. Alam niyang hindi pa niya iyon lubos na makontrol, kaya sa halip na pilitin ang eksaktong paghawak, tuluyan niyang binitawan ang pagpipigil. Sa isang iglap, binitiwan niya ang mismong espada at ibinuhos ang lahat ng kanyang mana sa galaw ng pag-atake. Bumagsak ang kanyang strike, madali itong nasalag ni Kudo. Mabilis siyang nagpatatag ng tindig at ngumiti, saka tinanong kung nag-isip ba siya ng mabuti o gaya pa rin ng dati na minamadali at kulang sa plano. Tinitigan siya ni Aster ng buong seryoso. Sinabi niyang wala siyang balak sayangin ang ikalawang buhay na ito. Ipinahayag niyang kukunin niya ang pagkakataong ito upang angkinan ang kapangyarihan ng 7 pakpak, ang swordgram, at maging ang kanyang pamilya. Ayon sa kanya, mga bagay iyon na kailanman ay hindi niya nakamtan noon, gaano man siya nagsumikap. Nang marinig ni Kudo ang salitang, ikalawang buhay, napahinto siya ng bahagya. Kumislap ang pagkabigla sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, isinara ni Aster ang pagitan nila. Marahas na umagos ang mana patungo sa kanyang espada. Tumalon siya ng mataas, handang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas sa susunod na atake, at bigla siyang naglaho sa paningin. Nanlaki ang mga mata ni Kudo nang mawala siya sa kanyang paningin. Sa isang iglap, bumaba pala si Aster at lalo pang kinompres ang kanyang mana. Mas marami pa siyang kapangyarihang ibinuhos sa espada at malinaw niyang ipinahayag na wala ng pagpipigil. Agad iyong naramdaman ni Kudo. Alam niyang magtatapos na ang laban. Ibinagsak ni Aster ang kanyang espada nang may napakalakas na puwersa, at tila sumisigaw ang hangin habang bumabagsak ang talam patungo sa kanya. Matapos ang laban ng magkapatid, makikitang nagising si Kudo sa kanyang kama. Nagtanong siya sa sarili kung nasaan siya. Ilang segundo pa ang lumipas bago niya napagtantong nasa sarili pala siyang silid, habang ang mainit na sikat ng araw ay pumapasok sa bintana. Maya-maya ay may tumawag at nagsabing gising na rin siya sa wakas. Nagulat si Kudo nang makita na si Marfa iyon. Biro nitong sinabi na tila inabot siya ng matagal bago nagising. Agad na umupo si Kudo at nagtanong kung ano ang nangyari sa laban nila ni Aster. Ipinaliwanag ni Marfa na si Aster mismo ang nagbuhat sa kanya pauwi sa silid. Idinagdag pa nito na sinabi raw ni Aster na bigla na lamang siyang nakatulog sa gitna ng kanilang laban, marahil dahil sa pagod mula sa mahabang paglalakbay. Mariing tumutol si Kudo at sinabing hindi iyon ang totoong nangyari.
Habang nakatingin sa kanyang espada, binauikan niya sa isip ang huling sandali ng kanilang labanan. Naisip niya na sa huling iglap na iyon, tunay niyang inakala na tinamaan siya ni Aster. Ngunit napagtanto niyang sa realidad, pinawi nito ang magic blade bago patuluyang tumama, at ang natirang enerhiya lamang ang dumaan sa kanyang katawan. Naalala niya ang inosenteng ekspresyon ni Aster at naisip na imposibleng seryosohin nitong patayin ang sariling kapatid. Gayunman, sa maikling sandaling iyon, tunay niyang naniwala na mamamatay siya. May bahagyang ngiti sa labi, bamulong siya na nakakainis na nakababatang kapatid si Aster, lalo na't mas maliit ito sa kanyang ngunit nagagawa siyang ilagay sa ganoong sitwasyon. Pinulot niya ang kanyang espada at tinanong si Marfa kung nasaan na si Aster. Ipinahayag niyang hindi niya matatanggap ang naging resulta ng laban. Nangako siya na sa susunod ay gagamitin niya agad ang buong lakas mula sa simula pa lamang. Ngunit pinutol siya ni Marfa at sinabi na kung hinahanap niya si Aster, nakaalis na ito. Natigilan si Kudo. Ipinaalam ni Marfa na may dumating na patawag mula sa main house na nakapangalan mismo kay Aster, at umalis ito kasama ang kanilang ama ilang sandali pa lamang ang nakalipas. Wala palang kaalam-alam si Kudo tungkol dito. Napasigaw siya sa pagkadismaya at sinabing walang nagsabi sa kanya ng kahit ano. Lumipat ang tagpo kina Aster at sa kanyang ama, na sakay ng karwaheng hinihila ng 2 kabayo papunta sa kinaroroonan ng mga nakatatanda ng pamilya. Ipinaliwanag ni Highfried na ang kanilang pupuntahan ay ang mga Elder Lords, mga dating pinuno ng pangunahing sangay at mga sangay na bahay ng Elmheim family, at mga kilalang personalidad sa ilalim ng kanilang pangalan. Ipinagpatuloy niya na kahit retirado na ang mga ito, nananatili ang kanilang napakalaking impluwensya. Sila ang mga aninong namumuno at nag-aayos ng linya ng angkan. Idinagdag pa ni Highfried na mula nang mampon si Aster, hindi nagpakita ng anumang interes sa kanya ang mga Elder Lords. Kaya naitanong niya kung bakit bigla na lamang sila nagpadala ng patawag ngayon. Sumagot si Aster na malamang ay dahil ito sa mga nangyari sa pagtitipon ng sword dance. Binanggit niya na narinig niyang higit na pinahahalagahan ng mga nakatatanda ng Elmheim ang dangal at reputasyon ng pamilya kaysa sa kayamanan o maging sa sarili nilang buhay. At ayon sa mga kwento, sinumang magdumi sa karangalang iyon ay itinatapon sa mga kulungan ng mababangas na hayop. Nagulat ang kanyang ama sa nalaman niya at tinanong si Aster kung saan naman ito narinig ang ganoong kadilim na kwento. Sumagot si Aster na matagal na niya itong nalaman, kung saan man niya ito unang narinig. Idinagdag pa niya na handa na siya sa posibilidad ng vigilante justice o, sa pinakamagaan na parusa, pagpapatapon. Tinanong naman siya ng kanyang ama kung ayos lang bang umalis siya nang hindi man lamang nakapagpolem ng maayos sa iba. Sumagot si Aster na ayos lang iyon. Ipinaliwanag niyang sa simula pa lamang ay balak na talaga niyang umalis kasabay ng pagdating ng kanyang mga kapatid. Idinagdag pa niya na hindi siya gusto ni Kudo anuman ang gawin niya, at naniniwala siyang mas makakahinga ito ng maluwag kung wala siya sa paligid. Habang nakapatong ang kamay sa kanyang espada, sinabi niyang dahil kay Kudo ay unti-unti na niyang nauunawaan ang tamang paraan ng paghawak sa sword gram. Pagkatapos, sa napakaseryosong tinig, sinabi niya sa kanyang ama na pakiramdam niya ay mas kaya na niyang ilabas ang kapangyarihan ng 7 pakpak ng higit kaysa dati. Binalaan niya ang kanyang ama na anuman ang mangyari mula ngayon, huwag itong susugod para iligtas siya. Kung hindi siya handang mabuhay ng mag-isa, wala siyang karapatang harapin ang darating. Magsasalita pa sana ang kanyang ama nang bigla silang maputol ng isang sigaw. May nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin na mag-isa siya. Pinagsabihan siya ng tinig na huwag umasta na parang napakataas niya, gayong siya ang bunso. Si Kudo iyon. Halatang nagulat ang mag-ama nang makita siya roon. Bigla niyang binuksan ang pinto ng karwahe, umakyat sa loob, at malakas na tinanong kung talagang akala nito ay maaari na lamang siyang tumakbo palayo nang hindi nagsasabi ng anuman. Pinagsabihan niya si Aster at tinawag itong malupit dahil umalis nang hindi man lang nagpaalam sa nakatatandang kapatid. Ipinaliwanag niya na narinig niyang ipinatawag si Aster ng matatanda mula sa main house. Binanggit din niya na kahit siya at si Marfa ay hindi pa kailanman natawag ni isang beses. Nagsalita si Highfried at kinilala ang pag-unawa ni Kudo, ngunit iginiit niyang hindi niya ito maaaring isama sa main house.
Sumagot si Kudo na alam niyang ipinatawag silang magkapatid pabalik upang bantayan ang kanilang lupain habang wala siya. Nauunawaan niya ang kanyang tungkulin. Ngunit ayon sa kanya, ang ganitong klaseng patawag ay nangangahulugang mapanganib ang sitwasyon at nangangailangan ng matinding pag-iingat. Ipinaalala rin niya ang sinabi ni Marfa na may posibilidad na hindi na makabalik si Aster. Sinubukan ni Aster na pagaanan ang usapan at sinabing tila pinalalaki lamang nila ang sitwasyon. Pupunta lamang siya roon upang makipagkita at makipag-usap. Ngunit sa loob-loob niya, inamin niyang ibang usapin kung makababalik ba siya ng ligtas. Matapos ang maikling katahimikan, sinabi ni Kudo na totoo namang hindi niya gusto si Aster. Isa-isa niyang binanggit ang mga dahilan, lalaki ito, may 7 pakpak, at palaging nakatatanggap ng espesyal na pagtrato. Idinagdag pa niya na kinaiinisan niya ang katotohanang mas malakas ito kaysa sa kanya, ang sarili nitong nakatatandang kapatid, at ang paraan ng pagdadala nito sa sarili na tila mas matanda pa sa kanya kahit bunso ito. Ngunit kahit ganoon, sinabi niyang pamilya pa rin niya ito. Gaano man ito kalakas o amateur, nananatili itong kanyang nakababatang kapatid. Tumayo siya at matatag na inutusan si Aster na bumalik ng maayos sa kanilang tahanan upang muli silang maglaban. Idineklara niyang hindi niya hahayaang manalo ito at pagkatapos ay basta na lamang tumakbo palayo. Pagkasabi noon, bumaba siya ng karwahe at umalis. Napaisip si Aster kung ano nga ba ang dahilan ng pagpunta nito roon kung ganoon din lang ang sasabihin. Napansin naman ng kanyang ama na isa talagang mahusay na karibal si Kudo. Bahagyang ngumiti si Aster at tahimik na nagpasalamat sa kanyang kapatid. Nangako siya sa sarili na tiyak na siya ay babalik.